Sabi diyan, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, sabi diyan, at papulihan ang inyong ang nasa langit o litig. So, gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ng inyong ilaw. Ibig sabihin, kailangan maliliwanag ka. Kailangan maliwanag ka. Kasi bakit po? Nakakalugod ito at nakakapagbigay ng kapulihan sa ating Ama. So, kaya naman sabi rito mga kapatid, sa harapan ng mga tao, sabi diyan, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at mapapurihan ang Amang nasa langit. Yung credit ay wala sa atin. Yung credit ay lagi pupunta sa ating Diyos. Handaan mo to, no? Kapag wala na tayong tinatawag na selfishness o yung ating pagiging makasarili, ay ibibigay natin yung papuri sa Panginoon. Hindi mo na kailangan mapupurihan ka pa ng ibang tao. Hindi mo na kailangan mapansin ka pa ng ibang tao. Kundi kailangan mapupurihan ay ang Diyos sa buhay mo. Ganun ka dapat nagliliwanag kapatid. At kailangan mong magliwanag, hindi oily, ano? Kasi kung magliwanag, oily. Tama? So kailangan mga kapatid, magliwanag tayo bilang isang mananampalataya. Bilang kawangis ng Panginoon, kailangan natin pagliwanagin yung ating pananampalataya. Upang makita ng maraming tao na ikaw nga isang galap na anak ng Diyos. Kaya lamang marami sa ating kapatid ang nadadapa, bilang sabi niya, marami nadadapa sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, hindi yung mga hindi mananampalataya, pero kasi nakikita sa atin na hindi ayon yun sa kalooban ng Panginoon. Kaya marami nagkiklaim na sila Kristiyano, marami nagkiklaim na sila born again, pero pag nakita mo sa gawa, yun pa rin ang pag-uusapan natin yung gawa, yung kilos, yung akto bilang isang Kristiyano. Kaya kung sino ka man habang ang iba hindi nakatingin sa iyo, ikaw lang ang makakasagot na ng Diyos. Hindi ka namin pwedeng musulahan at hindi tayo pwedeng musulahan ng ibang tao. Ang Diyos pa rin ang mag-tools ka sa iyo, pero nakabase pa rin ito kung paano mo ginagawa. Kumikilos, bilang isang mananampalataya. Tandaan mo, hindi ka pagpapala ng gusto ng Diyos. Maganda ka lang kasi may pagpapala ang Panginoon. Maganda ka lang kasi meron ibibigay na biyaya ang Diyos. Maaaring yung biyaya mo, itabali na. Maaaring yung biyaya nyo, sabi niya, ay para sa pinasya. Maaaring yung biyaya niya, ay sabi niyan, sa mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon. Malay mo, sabi nga dyan, ang blessing ng Panginoon, bigyan ka ng panahon. Tama? Bigyan ka ng negosyo. Tama, pagpapala ng Panginoon yan, hanggang sumusunod ka. Hindi mahirap at hindi maiksi ang Diyos, kamay ng Diyos, para ibigay sa inyo. Kaya kung nais natin marating yung mga bagay na gusto ng Panginoon sa atin, tanggapin mo lang, isuko mo lang sa Panginoon. Amen? Isusuko mo lang ang sarili sa Diyos. Yun lang ang susi. Pagsuko at pagkakagyan sa gusto pagbabago ng ating Panginoon sa atin. Amen? Kahit lahat ay isa kayo.